Welcome to Donmar TV News Channel. Nas nanindigan si Cebu Governor Gwen Garcia na patuloy nilang pairali ng sariling protokol sa kanilang probinsya sa kabilayan ng pagtutol ng ilang opisyal ng bansa. May hiwalay kasing standard protocol ang IATF para sa mga lalawigan, ngunit may mga hakbang naman ng Cebu sa iba pang nilalaman na inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi nagtutugma. Pero paliwanag ni Garcia, obligado naman sila na pairalin ang sariling paghihigpit dahil nagugat ito sa Provincial Board Ordinance. Narito ang pagpapaliwanag ni Cebu Governor Gwen Garcia. And at the outset, allow me to say that I have only deep respect for the President and the office that he represents. As Governor of the province of Cebu, I am also mindful of the fact that a greater majority of the Cebuanos support the President. In fact, in the last presidential election, President Duterte got a majority of 1.2 million votes, a margin of 1.2 million votes over his closest rival. So with that in mind, allow me also to state that I also have great respect for the rule of law. In Cebu, we are not only talking about an executive order, but a provincial board ordinance that was passed by our provincial board unanimously. Tata, panoorin niyo ito, ha? Panis at walang dating, ganyan inilarawan ng isang... Panis daw tsaka walang dating? Ano mo naman nasabi? Sa akin, hindi nga panis eh. Inaamag na. Yun na eh. Inaamag na yung mga kasama mo dun eh. Yung pinili na isang bayan na yan para may mga amag na. Kawawa naman to sambayan. Ano, hindi ba sila na ano nito? Isipin mo ha, gumawa sila ng shortlist. Wala na ngang kwenta yung nilagay nila, ha? Tapos yung iba tumanggi pa. Ay, sandali, wag nyo kami isama dyan. Parang awa nyo, masisira kami. Parang ganun ang dating eh. Wag nyo kami isama dyan, pambira naman kayo. Nananahimik kami dito eh. Oh. Political analyst ang mga manok ng isang bayan para sa halalan sa 2022. Parang mas matino pa yung mga manok sa talpakan eh. Mas may pag-asa pang manalo yun. Dito sa manok dito, wala talaga eh. Isipin mo, Trillanes, tatakbong presidente, kulelat nga sa vice president yun. Hindi, di ba? Ikita mo nga naman yung isipin mo, kung ikaw may utak ka, ang sabi nga nila doon sa kanilang criteria, winnable. Isang bayan, mahiya naman kayo. Winnable ba si Trillanes? Kulelat nga siya ng vice president, eh baka nga alanganin pang senador yan. Kasi gagawin ninyong presidente. Kapal na mukha. Ano ba kayo? Are you even taking your medicine? Vitamins ha, vitamins ha. Baka naman sasabihin na naman, kasi if you're taking your vitamins, maybe nakakapag-isip kayo ng mas maganda naman. Panwantakin mo si Trillanes, ilagay mo dyan. Ibang level ka, Trillanes. Ibang level. Ganito kakahunghang. Di umano. Yung imagination mo, ewan ko anong klaseng tao itong ano ha. Pasensya na, huwag kayo magagalit ha. Grabe ang bilib sa sarili nito ni Trillanes, ano? Saan ba nakakabili niyang confidence mo, Trillanes? Makabili nga. Kasi sa personal, mahiyain ako eh. Gusto kong bumili ng kapal na mukha mo ha. Hindi, totoo lang ha. Gusto ko talagang makabili ng ano, yung katulad ng confidence nito ni Trillanes. Kasi siya talagang, ako, ha? Sa tingin ko, kaya ko to. Kasi eto ha, sorry ha, pero may tawag dyan eh. Yung isipin mo ha, natalo ka na nga. Kulelat ka pa. Ngayon pinandidirihan ka ng tao. Hindi dahil sa ano ha, pinandidirihan ka in terms of ayaw sa'yo ng tao dahil sa banat mo kay Pangulong Duterte. Ni isang akusasyon, wala kang napatunayan. Puro akusa, puro keso si Pulong, keso si ganito, puro ganyan lang sinabi mo. Napatunayan mo, wala.
Ang kalaban may napatunayan sa'yo. Oh, di ba? Hindi ako nagsabi niya na yung ang husgado. Di ba? Husgado nagsabi na meron kang kaso. Oh, hindi ho ako. Di ba? Ano pa nga yun? Matindi nga yung kaso na yun eh. So hindi ko alam kung saan mo napupulot yung lakas ng loob ng Trillanes. Honestly, gusto kong bumili niyan. Nabebenta ba yan? Nabibili ba yan? Kasi marami ho sa amin na mahiyain sa YouTube. Ako mahiyain ho ako sa YouTube kapag gumagawa ako ng video. Mahiyain pa ako sa lagi na ito. Pero ikaw, antindi ng confidence mo. Sagad sa buto. Talagang, ay di, ako gusto ko ako. Sus naman Trillanes, oo. Oh. Natalo ka na rin sa kaso kay Mocha. Oh, ano ba? Lahat na lang, ewan ko. Dalo Group ay buong loob na nagpapasakilalim sa selection process ng isang bayan. Ang tatlong iba pang nominado agad na tumanggi sa alok ng isang bayan. Kaka-nominate pa lang, tinanggihan na sila, no? Actually, dito nga medyo nagulat ako eh. Kasi kung meron pwedeng lumaban na medyo mas malapit-lapit sa Pangulo, si Grace po. Kasi si Grace po, alam naman natin na talagang matagal na ambisyosa yan. Di umano. Diba? Kaya nga siya tumakbong presidente nung kahit walang kahabol-habol eh. Tumakbo eh. Ang kapal ng mukha rin eh. Oh. Walang katotohanan ayon sa Malacanang ang paratang ng isang kongresista na pinabayaan ang Mindanao dahilan kung bakit nakaranas ito ngayon ng pagtaas ng bilang ng COVID-19 cases. Sinabi ni President Spokesman Harry Roque, batay sa pinapakita ng mga data, kaya nagkaroon ng surge sa kaso ng COVID-19 sa Visayas at Mindanao regions ay dahil bumaba ang compliance o pagtugon ng mga residente doon sa minimum health protocols laban sa virus at hindi dahil sa kawalan ng bakuna. Maliban dito, hindi rin daw sumailalim sa ECQ at MECQ ang mga lugar na ito. Ayon pa kay Roque, bagamat 38% ng mga dumating na bakuna sa bansa ay inilaan sa NCR, ipinamahagi naman agad sa mga rehiyon ang iba pang doses ng bakuna. Hindi rin daw totoo ang balita, partikular kay Congressman Rufus Rodriguez na siya nga yung unang pumalag, nagsabi na parang pinabayaan ang Mindanao. At sabi ng Malacanang, hindi totoo na ginigipit ang Mindanao at Visayas sa bakuna, lalo't inuuna lamang naman ang mga lugar na sadyang mataas ang COVID cases. At ngayong nakaranas ng pagtaas sa kaso sa Visayas at Mindanao, nagpapadala na rin daw ng mas marami pang bakuna doon para makatulong sa pag-contain at pagtigil sa pagtaas pa ng COVID cases sa mga nabanggit na rehiyon.